Uy, hello kayo pala. Sa araw na 'to, pag-uusapan natin ang tungkol sa sleep paralysis. At isa yung sleep paralysis sa pinakanakakatakot na experience ko sa pagtulog ko. At noong naranasan ko 'to, pinagpawisan talaga ako ng malamig at tinayuan ng balahibo sa katawan. At kung hindi niyo natatanong, 2 beses na ako nakaranas ng sleep paralysis at ayaw ko na ulit maranasan 'yun. Pero bago magsimula ang kwento, ano nga ba ang sleep paralysis at bakit nga ba nangyayari ang sleep paralysis? Kaya nag-search ako sa Google ng mga impormasyon at ito ang lumabas sa Google. In short, isa siyang bangungot. Pero ang pinagkaiba niya sa bangungot, ang bangungot nakakagalaw ka agad. At sa sleep paralysis naman, hindi ka makakagalaw as in paralyzed ang buo mong katawan. So, tuloy sa kwento. Sa bahay namin nung unang beses ko naranasan yung sleep paralysis. At sa pagkakaalala ko, 10 PM na yun ng gabi at nagpapaantok na ako ng oras na yun. At dahil wala akong magawa, naisipan kong manood at magbasa ng mga nakakatakot. So ayun, nakailang videos din ako nun hanggang sa tuluyan na akong antukin at makatulog. Lumipas ang mga oras nang hindi ko namamalayan hanggang sa nakita ko na lang yung sarili ko sa higaan ko na nagsiselfone. Hindi ako aware ng oras na yon na simula na pala ng bangungot ko kasi akala ko simpleng panaginip lang. Takang-taka na ako noon kasi di ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Uy, bumangon ka diyan, hindi ka pa sikat. Alam niyo yung feeling na tulog ka, pero alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Gano'n yung feeling. Tapos pumikit ako no'n sa bangungot ko at pagdilat ko, ako na mismo yung nagse-cellphone sa bangungot na yon. At habang nag-i-scroll ako sa cellphone ko, may black lady na unti-unting papalapit at papalabas sa screen ko. Alam niyo ba yung palabas na sa dako? Parang gano'n yung nangyayari. Binilisan ko ng binilisan yung pag-scroll hanggang sa ayun, bigla na lang nagdilim yung paningin ko. At pagdilat ko, andun na siya sa ibabaw ko at nakalutang. Nakatitig siya sa akin nung oras na yon at nanlilisik ang mga mata. Sobrang takot na takot ako noon. At nung sinubukan ko mag-react, hindi ko na maigalaw ang katawan ko, na parang may mga kamay na pumipigil sa akin para bumangon. Gusto ko din sumigaw ng mga oras na yon, pero kahit anong pilit ko, walang lumalabas na mga boses sa bibig ko. Alam niyo yon, para akong hostage na kinadena ang katawan at tinakpan ang bibig para hindi makatakas at makahingi ng tulong. Tumagal ng ilang minuto yung sleep paralysis na yon, hanggang sa pinilit ko talaga yung katawan kong makabangon. At pagbangon ko nun, sobrang pagod na pagod yung katawan ko nun at pawis na pawis. As in, basang-basa ako ng pawis. Ilang minuto din ako nakatulala nun hanggang sa napagdesisyonan ko nang buksan yung ilaw. Tapos tinignan ko yung higaan ko na kabang-kaba at iniisip kung ano yung nangyari. Pagtapos ng pangyayari na yon, naupo na lang ulit ako sa kama at hindi na natulog. Kasi iniisip ko, baka andyan lang siya sa gilid ko at nag-aantay na matulog ulit ako. Inantay ko na lang mag-umaga nun kahit 3 AM pa ng oras na yon. At nung alam kong may araw na, tsaka na ako natulog ulit. At nung nagising na ako, sinearch ko sa Google yung mga pwedeng gawin para maiwasan mangyari ulit sa akin yon. At nandito yung mga list na pwedeng gawin in case na kayo naman yung makaranas nito. Una sa lahat, consistent bedtime. Matulog kayo ng maaga, hindi umaga. Pangalawa, sleep on your side. Huwag kayong masanay na matulog ng nakaharap o nakatihaya. Dapat tagilid lagi. Pangatlo, relaxing before bed. Yan, mag-relax kayo. Huwag kung ano-ano ginagawa. Marami pang ibang ways pero kayo na mag-search. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko guys para marami pa akong magandang videos na magawa at papanood nyo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!